Diyos ngayong gabi dito. Amen? Amen! Diyos. Thank you. Yan po si kasama nating Francis Coronel ng You're My Hiding Place. Alam po ninyo si Francis ay nakachat ko sa kanilang channel, YouTube channel, ano. At humingi ako ng permit sa kanila na i-play ko yung kanilang mga worship songs. And sabi naman niya, talagang they are very excited doon sa aking nagbigay na balita. At hindi lang yan, meron pa taga-isang Maryland, kaya nang nabanggit ko nung yesterday, taga Maryland siya. Senior citizen na ata siya, si Wilfredo, I forgot, kapatid na Willie, But anyway, meron daw nagbalita sa kanya na isang pastor na taga Laguna. At napanood niya yung ating everyday na iRadio broadcast. At talagang enjoy siya. Kaya ako ay nagpapasalamat sa kanya. Maraming salamat po. And also to Brother Francis Coronel ng My Hiding Place TV. Thank you. At maasahan po ninyo ang yung mga songs ay ipiplay po natin dito sa iRadio at during sa amin sa Bible study. Ayun, today is January 30 at araw po ng Saturday. Ito po yung huling araw na po na magba-Bible study si Pastor James James. For the month of January. For the month of January. Yan tinatawag taste your own medicine. At kanina gulat ako, ito na yung huling araw ko magba-Bible study. Gulat ako. Sabi niya, bakit? Kasi bukas February na kaya ito na yung huling araw ko. Hindi, sa Lunes. Kaya munti ako madaya na naman ni Brother James. But anyway, kamusta dyan? Ito si Pastor James James. Palakpakan po natin siya. Sabi yung parang hindi daw galing sa mic nang gagaling yung boses natin. Saan daw? Anong boses namin? Teka, pakinggan natin. Parang nagagaling daw sa ano. Parang may echo. Parang galing tayo sa sige, hindi ba? Oo, parang nanggagaling. Doon sa mic. Sa microphone. Direkta sa mic. Oo. Sige. Okay. Sige Okay lang, basta naririnig nyo kami. Yeah. how about me? Narinig niyo na ba ako? Yes, Pastor. Ako nang bahala dito sa ano. Kasi, ang nangyari kasi ay nirestore ko yung computer from the original na yung setting niya. So, lahat ng configuration niya na bago. Kasi nagkaroon tayo ng issue sa Messenger. So, ang ginawa ko, meron siyang backup itong computer na ito na kahit anong mangyari, ma-virus man siya, or masira lahat man yung mga files niya, lahat ng mga programs niya, applications niya ay nandito. Pero yung setting ng kanyang configuration, hindi ko binago dahil kasi in the future baka ako magpapalit na naman ako ng panibagong equipment. Ayan. But anyway, let's go proceed. Pastor James, ayan. Sige na, go ahead na. Maraming salamat at puri ng Panginoon at muli tayong nakatagpo-tagpo na naman po tayo sa oras na to, sa araw na to, dahil gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos. Ito nga yung ating pag-aaralan dahil nahamon po ako sa isang tanong nung isang araw, last week. Paano malaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya pag-aralan natin sa araw na to, I hope, Sister Karim and Sister, na nakuha nyo yung in-email namin. Opo, Pastor. Okay, knowing God's will, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Bago natin umpisahan, tayo po ay manalangin. Okay? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli naman po kami lumalapit sa inyo. At ganoon nga, nagpapasalamat kami dahil mayroon naman pa kaming oras na yung pinagkaloob na nawa ay aming pagbubulay-bulayan, alamin, pag-aralan, siksikin, Panginoon, ang iyong mga salita na gusto namin pong malaman kung paano nga ba na malalaman namin ang iyong kalooban at kung ano mga ginagawa namin ay ito rin po ang iyong kalooban. Sana po sa banal na Espiritu ay bigyan kami ng iyong kaliwanagan at sana po ang pagkakaintindi po namin ay gano'n na nga ay iyon ipagkaloob po sa amin sa oras na to. At ang lahat po dalangin namin sa matamis ng Panginoon Jesucristo. Amen.
Our greetings to each and everyone, to our listeners around the world. No, talagang nakakagulat po ang gawain ng isang technology na dati-dati sa isang silid lang tayo nagba-Bible study. Ngayon nagiging worldwide na, no? Bagaman nawawala yung physical togetherness, gathering, pero damdamin natin na tayo po na sa isang silid, no? Sa isang lugar na tayo ay nagtitipon at nakikinig sa salita ng Diyos. Salamat sa technology na yan. Magagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon. So, patuloy natin din pasalamatan ang iRadio, no? Na naging tulay, no? Para sa atin na naging connection upang sa ganun ay hindi lang tayo nakaka-relate sa isa't isa, kundi naging pamagitan upang mas lalo po tayo nabubusog, no? Sa salita ng Diyos. Amen. Amen. At purihin natin ang Panginoon dyan dahil sa technology na ito. Maraming technology dyan na ginagamit sa ibang paraan, no? At nakakalungkot, no, sa mga ganung bagay, no, na doon tinutuon ang kanilang oras. Yun po ay hindi kalooban ng Diyos, no? Kaya our lesson for today would be knowing God's will. Okay, of course, our goal is to know God's will. Pero unang-una, ano po ba ang ibig sabihin ng kalooban? Ano ba yung ibig sabihin ng will, no? Ito po ay ang ibig sabihin nito ay isang deklarasyon, no, of isang tao sa ang kanyang he declares of a declaration of someone's wishes, no? Dinideclare niya ang kanyang gusto, kanyang mga desire, no? At yun ang ibig sabihin ng kalooban. Biblically speaking, it is the concept of God having, yung naibigay ko kasing surat dyan, A, no? An article A, having a plan. Pero palitan natin yon, B, kasi specific Ang mga plano ng Panginoon are specific and direct, no? It is the concept of God having the plan for humanity. So, unang-una, kung titignan natin, bago pa tayo nalikha ng Panginoon, kasi sa ika-6 na araw pa lang tayo nilikha ng Diyos no? Nung nilikha ng Diyos ang mundo, He prepared everything for us, no? Ang makikita natin dito ang kalooban ng Diyos, no, sa mga nilikha niya, no? God wants us to prosper, hindi tayo naghihirap. Tingnan mo natin, kung babalikan natin ang creation, no? Kung ang unang araw ay create niya si Adam and Eve sa mundo, ano kaya mangyayari? They would be in a very barren land. Or the world was nothing sabi niya, no? So, inayos muna ang Panginoon para sa ating lahat, no? That's why God's plan is always perfect. That's why when He rested, He said, it is good, or it was good. Maganda lahat, no? And it was, pag sinabi yung good, it's perfect, no? Kaya, paano natin malalaman ngayon sa ginagawa ng Panginoon Diyos ang plano sa atin ay ang kanyang kalooban sa ating buhay, no? Mismo sa personal na buhay natin. May 3 po akong napag-aralan, no? There could be more, but I believe this would be enough for us to understand ano po ang kalooban ng Diyos. Unang-una lahat, gumagalaw ito ng laptop. Bakit ganito? Nilito ako Okay, unang-una, number 1 is that blank will of God is what God permits. Ano kaya yun? No? He allows these things, no? The fact that God allows something does not mean it is His will, no? Hindi porque inallow ng Panginoon ng isang bagay sa ating buhay, no, ay ito na yung kalooban ng Diyos, no? He allows it because He is gentle and does not force anyone. He gave everyone the power to choose. This will does not have His full blessing. So, ano kayang example na sasabi natin sa will na to?
kagaya ng nabanggit ko yata nung last Sunday, ang kagustuhan ng tao is to have a Mercedes. Gusto ko magkaroon talaga ng Mercedes-Benz, no? Kung bakit naman Mercedes-Benz, no? Gusto ko magkaroon ng Mercedes-Benz. Okay, pero kung titignan mo ang financial mo, eksakto lang, no? Eksaktong-eksakto. Nakakakain ka ng itlog at may bacon. Kaso nung binili mo na yung Mercedes-Benz, nawala na yung bacon, nawala na yung itlog. Asin na lang. No? Kalooban kaya ng Diyos yun. Ang kalooban ng Diyos na hindi ka maghihirap, hindi ka mamumulubi, hindi ka magdidil-dil ng asin. No? Ang nawala sa iyo yung bacon at saka itlog. No? Kapalit ng Mercedes-Benz. God allowed you to buy that. Why not? Diba? Yun ang gusto. Actually, dahil yan ang gusto natin. He allowed our decision. No? Pero kalooban ba ng Diyos yun? I guess not. Kasi ayaw niyang magdildil ka ng asin. God doesn't want you to just eat asin at saka yung kanin. He wants you to have a comfortable life now with the bacon and the egg. Yun ang diferensya ng ito yung isang kalooban ng Diyos na ibig sabihin nito, it is permissible. Permissible, yung blank na yun is permissible will of God is what God permits. Permissible. Inaalaw niya. No? Kasi ito yung puso natin. He allowed yung kagustuhan natin. No? To happen. Kaya nga, sabi nga dito, He will, itong kalooban na to does not have His full blessing. Sabihin niyan, sige. Pero nandiyan pa rin akong umaalalay sa'yo. No? Hanggang makita mo talaga ang gusto ko para sa'yo. Toyopet na lang. Pareho naman 4 ang gulong. Diba? kung ang pag-isip natin, Mercedes-Benz and Toyopet, alam niyo ba yung Toyopet? Naabutan niyo ba yung Toyopet? Panahon ko, Toyopet, sikat na sikat yun 1970s. Pareho naman ang sasakyan na yun, kaso ang pangalan lang. Pareho naman ang may 4 na gulong. Pareho naman may spare tire. Pareho naman nakakarating saan mo gusto. Kaso, kung meron tayong Toyopet, baka mas marami pa tayong mabibiling bagay para sa atin. Hindi ba? Kaysa yung Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, tuyo naman ang kinakain. Pero kung Toyopet ako, pa-bacon-bacon. Di ba? Kaya mga kapatid, tignan natin yung this is what we call permissive will of God. Okay? So, this is another kind of will of God, permissive will of God, na pag-aaralan natin. God allows these things to happen in our life because sa kagustuhan natin, sa katigasan ng ating puso. No? Kaya He allowed it. Like the Israelites, His people, no? Dahil itong ginawa nyo, sige. No? Mag-Diyos-Diyosan Diyos, kumuha kayo ng mga Diyos-Diyosan nyo at ito mangyayari sa inyo. He allowed those things to happen because God doesn't mingle with your will. Yung kalooban natin. He doesn't hold your will. No? Yung ating mga gusto sa buhay. No? Our decision. But He will guide our decision. The Bible tells us man plans, no, his ways, but God directs our path. No. Secondly, anong kalooban itong Panginoon Diyos nun? Blank is what God asked His people to do. No? God has given many commands to His people, but He also allows people a choice whether or not to obey His command. Ano kayang will ito ng Panginoon? No? This is what we call the prescriptive. Prescriptive, yung prescribe niya. Or prescriptive, yung parang prescribe ng doktor, binigay ng Diyos. No? He prescribed this. Ito yung gusto ng Panginoon, no? Which are in the form of commandments to His people. Dahil alam ng Panginoon na kung di mo ginawa ito, may mangyayari sa iyong hindi maganda. No? But again, it is our choice to follow, no, His commands.
if we look on the Old Testament, I believe there are more than 300 or 600 commands. Ang dami. Na hindi matupad-tupad ng mga kanyang mga tao nun. That's why God asked Jesus Christ to come down to fulfill all those commands, no? All those law, no? Can you just imagine na sa isang araw para matubos lang ang kasalanan ng mga kanyang tao is to butcher hundreds of goats or bulls, no? There are daming commands ng Panginoon para just to atone their sin, no? Kaso matigas talaga ang ulo ng tao Hindi sabihin yung kanyang mga mahal na tao ang matigas pa, no? Kung matigas na nga ang ulo nila, paano tayo mga hintil mas matigas, di ba? Pero napakapalad tayo. We are so blessed that the Word of God has reached to the Gentiles, no? Para alamin natin to, no? So, ang pangalawang will ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos is called prescriptive. He has already announced, no? Ito yung kalooban niya, sabi nga ng ano bang will? He declared it. Ito yung wish ko, no? These are my desire and these are my commands for you to follow. Upang sa ganon, maganda ang buhay nyo, no? Masagana ang buhay nyo. But look at what happened in history, no? When you look at the Old Testament, wow, no? No wonder they stayed 40 years in the desert, no? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, no? God told them this, sabi ng Panginoon, talk to the stone, sabi ni kay Moses. Anong ginawa niya? Hinampas niya. Kaya hindi siya nakarating he was not able to reach the promised land, no? He only saw promised land. Kaya there are consequences and punishment, repercussions of the things we do or we decide on, no? On the will of God. Kaya napakaganda na alamin natin ang kalooban ng Diyos. What are the wills of God to us? And that is through His commandments, no? When we study them, ganito pala, no? Alam niyo, nung hindi pa ako Kristiyano, nako, napakagaling kong natin sabihin, I was doing things na undesirable na sinasabi sa Leviticus, no, na do not strangle, no? Huwag mong patuyuin yung dugo sa laman kasi hindi maganda. Nagagawa ko po yun noon. Pero nung nabasa ko to, nako, nakakakilabot pala, no? Nakakakilabot. And I'm sorry for that, for what I have done before. Pero sabi ng Panginoon, no, nakalimutan ko na yan, James, nakalimutan ko na yan, move forward ka na. When you have asked forgiveness for that, God will forgive you and just move on. Nakalimutan niya yan. Move on. Wag mo na, at saka, wag mo nang gawin, ha? Sabi niya, wag mo nang gawin dahil kung ginawa mo yan, mapapalo ka. Sabi niya. There's always palo-palo after a bad choice that you're going to, no? But, sabi na pa rin, dahil binigyan din tayo ng free will, it is our choice, no? Whether or not to obey His commands. Okay. Learn from those people. Learn from the Old Testament. Kaso, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo natin, no? Yeah. But God is still patient. Huwag natin hayaan na dumating ang pasensya ng Panginoon ay naging puot, no? Yeah. Kaya mga kapatid, let us not play with God, no? Let us not play with God. God is so serious in our lives, no? That, bakit siya seryoso? Binigay niya kasi ang kapalit ng ating ang ating salvation, no, is life. Life is important to God. Your life, my life, everybody's life is important to God, no? A soul is so important to God. Kaya ang kapalit niyan ay buhay buhay ng kanyang anak So wag natin tignan na ganun pala ang kalooban ng Diyos, pwede ko namang konti dito, konti doon. Yes, we might escape that,
Pero pagdating ng panahon, we will always reap what we sow. No? Ang pangatlong kalooban ng Diyos, knowing God's will, pangatlo, blank is where God's will is something that will happen no matter what. No? When God states something will happen, it does, and it will come to pass no matter what. This is what you call the sovereign will of God. Sovereign will of God. Ito yung walang makakapalit. No? No matter bumali-baliktad ka man dyan, magtambli-tambling ka man dyan, hindi mababago ang kalooban ng Diyos dito. This is because sovereign to. Sovereign will of God is where God's will is something that will happen no matter what. Okay. A very good example is this. If Adam and Eve were able to eat the fruit that was forbidden, which is the tree of knowledge, no? Knowing good and evil, kaya pinalis siya doon sa garden na yun because knowing Adam and Eve, baka kainin nila yung tree of life. No? Ano kaya mangyayari doon kung kinain ni Adam and Eve yung tree of life? No? That's why God was so very particular in His plan na paalisin sila. No? Dahil kung nanatili sila doon sa Garden of Eden at nakain nila yung tree of life because they already gained knowledge to know what is good and what is bad. No? Alam mo naman ang tuso, nandyan lang pala sa paligid-ligid, sigurado matutuso sila. At kakainin nila yung tree of life. Now what will happen now when they eat the tree of life? They will have a life forever. Hindi sila mamamatay. Hindi tayo mamamatay. No? Pero habang buhay tayong may kasalanan sa Diyos. Wow! Hindi tayo matutubos niyan. No? Hindi tayo matutubos niyan. Walang katubusan niyan. No? Parang kagaya na rin natin si Lucifer. No? Hindi natin matutubos yan. Kasi forever na yan eh. And we will be living in sin. And now, because sin would be here, oh my gulay. No? Puro gulay na lang kakainin ko. Mahirap niyan. Kaya, God's will for us is to have a good and abundant life. Ibig sabihin niyan, para sa Kanya. No? Ano pang isang bagay na sovereign will of God? Yung pagpunta ng Kanyang anak, Jesucristo, dito sa buhay natin. Wala makakapigil yun. Dahil gusto ng Diyos na masalba tayo. God wants to save you. God wants to save us. God wants to save His people. Ayaw niyang makondemn doon sa impyerno eh. Ang mga kanyang nilikha eh. Kaya He gave His only begotten Son. Walang makakasay, Lord, ayaw namin si Kristo. Pwedeng sabihin nyo, pero you cannot derail the plan of God. No, what has been instituted in heaven, blueprinted in heaven, hindi natin mapapalitan yon. It will come to pass. No, it will come to pass. No matter what's gonna happen. At pasalamat tayo sa sovereign will of God. You know why? Because without the Lord Jesus Christ, natutubos sa ating mga kasalanan, no? Kung wala siya, sa impyerno tayo, doon tayo sa impyerno. At kung malalaman natin lang ang impyerno, mangingilabot tayo. Mangingilabot tayo. Pero napakarami tao nagsasabi, makita-kita na lang tayo sa impyerno. Kaya kung sinabi niya sa'yo, ikaw na lang. Ikaw na lang. Or, bro, mahirap yan. No? Sabi natin, kapatid, huwag mong sabihin yan. No? Be careful of what we say. Baka doon na tayo pupunta eh. Baka, dahil ngayon ang kinalob mo, baka pahintulutan ng Diyos, doon ka nga sa impyerno. Mangingilabot tayo. Be careful of what we also say. Mangingilabot tayo. Pero, napakarami, dahil tao nagsasabi, God, makita-kita na lang tayo. God will allow you to go there. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. That's why, my brothers and sisters, we have to know God's will in our life. No? And how do we know that? Number one, yun natin,
How do I follow God's will? How do I know or follow God's will? Unang-una, we have to know the truth. In John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano bang katotohanan to? No? And when we know the truth, number one, obey the truth. Okay. Kailangan sundin natin ang katotohanan. Ayun ko mga kapatid, kung gusto nyo sundin yung ano bang hindi totoo. Mahirap yata, no? Gusto natin laging totoo ang sinusunod natin. Pero minsan nalilin lang kasi tayo na doon tayo nafa-follow natin yung mali. Nadideceive tayo Akala natin, yun ang maganda, yun ang totoo, but in reality, hindi yun ang kalooban ng Diyos. That's why we have to know the truth. Meron po akong kilalang banker, no? Paano nila kikilatisin yung fake na money? How? Pinag-aaralan nila yung fake na money. Kailangan alamin nila yung fake na money. Hindi yung tunay. Kasi tunay na yun Know the fake. No? Kilalanin mo yung fake. Para alam mo, pagdating ng araw, pag ikaw ay nagsasalat ng pera, fake pala to. Kasi, napraktisan mo yung pagsasalat ng mga fake Di ba? Kaya, ganun lang kasimple. You also have to learn ano yung mali. No? Ano yung tama. Kasi baka sa atin, lahat na lang puro tama Mahirap naman yun. Kaya, we have to also know who is our enemy. Ang tunay na kalaban natin. Kung minsan, yung katabi mo, ang kalaban mo, hindi po yun. Hindi po yung asawa nyo, hindi yung kapatid nyo, hindi yung mga kapitbahay nyo, ang kalaban nyo. Ang kalaban talaga ay nandyan sa di natin nakikita. They are in the spiritual realm. Yan ang tunay na kalaban. Hindi na nakikita. Hindi yung kapatid mo, hindi yung kapitbahay mo. They are not our enemies. Kaya, mga kapatid, magtutulungan tayo na sumpuin ang kalaban, which is the devil. No? And his demons. And how do we defend ourselves? By saying no to them. No? Kilalanin natin yung kanilang mga ginagawa. But because if we don't know what they are doing in our lives, baka tayo ay matatangay. No? Oo nga, magiging baka tayo Oo nga tayo ng oo nga. No? Without knowing the truth. That's why it's important to know the truth. No? And we can only find the truth where? Here, in the Bible. Kung bibigyan natin ng oras sa pagbabasa, we will know the truth, you will know the truth. At paglakad mo dyan sa labas, alam mo, you could decipher, you could determine, no? Pagdating ng panahon, kasi minsan kung nililing lang tayo ng salita ng demonyo, it may seem so true. And he will even quote verses. Alam niyo ba, ang demonyo, alam niya ang mga verses sa Bible dahil ever since nung sinulat to, nandun siya. Tayo ngayon lang, di ba? Ngayon tayo nag-aaral. Kaya mga kapatid, we have to pursue learning this. And that makes us go to number 2. Pursue knowing God. Psalms 27:8 says, when you said, seek my face, my heart said to you, your face, O Lord, I shall seek. No? Dapat, nandun tayo na nasa liksik, pursuing knowing God. No? Talagang nandun tayo na, oras ko na para pumunta sa iRadio para pag-aralan ng mga salita ng Diyos. Nandun ako dahil Wednesday, nandun si Pastor Sari o mga ibang pastor na nagsasalita ng salita ng Diyos. Nandun tayo. No matter how much busier we are, we should get also more busier with the Word of God. Dahil gusto natin matuto We want to know the truth. Ignorance of the law, nabanggit ko na yata ito, no? Ignorance of the law excuses no one. No? Hindi natin masasabi, Panginoon, hindi ko narinig ang salita mo Kasi nasa bundok ako Oo nga, no? Pero darating ang panahon na ang salita ng Diyos darating sa bundok. No?
Kaya di mo masasabi na hindi nakarating ang salita ng Diyos sa mundo. No. Kaya pag dumating yung panahon, kaya nga itong don't you know that this technology is now covering all the spheres of the world na pinapaalam ang salita ng Diyos? Kasi ibig sabihin yan, malapit na ang dating ng Diyos. When everybody knows already, not literally know, pag nalaman nila ang salita ng Diyos, no? When each and everyone could not say na hindi ko narinig, darating na ang Panginoon Diyos. Para, alam mo kasi pagdating sa langit, hindi natin masasabi, Lord naman hindi ko. You could never say that. No one could ever deny that. No. Kasi darating sa panahon na lahat ay makakarinig. Well, makakarinig lang, but it's up to them to accept it. But for us na ngayon na pinag-aaral natin, pursue knowing God. Alamin natin. Para sa pagdating ng panahon, it's either we could do it, but we will apply it, at the same time share it. No? Yun ang maganda Know and share it. No? Kasi ayaw naman natin na yung kasama natin sa katabi natin ay may iwan. No? Baka sisihin tayo sa pagdating ng araw. No? Alam mo pala ang Panginoon Diyos, di mo tinuro sa akin. Ganoon lang kasi yun. Kaya mga kapatid, when you know the truth, ibahagi nyo to sa mga anak nyo. Upang yung mga totoong, mga katotohanan na to, ay ibabahagi din nila sa kanilang mga anak, which is your apo. Ang maganda nga kung it goes to the fourth generation. And this is actually what is happening in our life. We are disseminating the truth to this generation so that the next generation to follow ay ibabahagi nila. What happens now kung ang salita ng Diyos ay hihinto dito? Poor people of the next generation, hindi ba? Very poor in the Word of God. That's why, pursue, number 2 is, unang-una is obey the truth. Pangalawa is pursue in knowing God. Ang pangatlo is, minimorize ko to blank on God's Word. Keep this book of the law always on your lips. Ayun pala, meditate on God's Word. Meditate on it day and night. No? Sabi nga ni David, meditate it on night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi para kay Joshua 1:8. No, in Joshua 1:8. Keep this book of the law always in your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. In Psalms 1:2, sabi ni David dito, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So, mga kapatid, napaka-importante na we are going to meditate God's law day and night. Alam niyo ba, naging experience ko to? Marunong din naman ako yatang magmura nun no? At ang pagmumura nun parang part of our our lifestyle, di ba? Dahil sa kami meditate, dahil sa kakabasa ng salita ng Diyos, tinutulungan tayo ng banal na espiritu na alisin yan. No? Kaya mga kapatid, makikita nyo ang diferensya. When there is a change in your life, yun ang kalooban ng Diyos dahil nilalapit tayo sa anyo ng kanyang anak ni Kristo no? Pero when we don't have those words of God, well, magaling tayo magmura, di ba? No? Pabigatan pa ng mura. No? Mahirap yung mga kapatid, mura ng mura. It doesn't nandun ako noon nakita ko yung buhay ng puro mura no? Wala kung mura ng mura, wala ka maintindihan So, I guess this helped me. And I hope it will also help you. Because when you do it yourself, reading day and night, kahit lang pa isa-isang verses, no? Paulit-ulit mo na para may memorya mo. Oh, ito para maganda mga kapatid. I was in a camp before, no? In a camp. Bago kami kakain, kailangan makamemorize kami ng limang scripture, verses. At verses of the camp pa yun Kahit nandun kami doon sa harapan ng campsite, no?
Sinusulat namin yung memory verse para makakain na kami. You have to memorize that para makapasok kami dun sa mess hall. Can you just imagine that, no? Yun ang pinapagawa sa amin. And it comes to, na-memorize ko lahat yung mga yun. Na-memorize ko yun. At nakakain ako. Kasi kung hindi, papaulitin ka eh. You go, papabalik ka doon sa gate eh. Hanggang mamemorya mo, taka bumalik ka. No? Kaya, it's important for us also to know when we meditate that, we memorize it para manatili yung salita na sa atin ng Diyos. Ito. I don't know how to explain this, pero napaka-importante ang salita ng Diyos sa ating puso, sa kahit sa isip. You know why? It's the Holy Spirit who will see that eh. Kung nandyan yan eh. At gagamitin niya yan para sa inyo. No. But I just don't know how He use it, but He will use it for something that will always give glory to God. Salita ng Diyos yan eh. Salita nila yan. No? Diba? Kaya napaka-importante nila. Number 1 is to obey the truth. Number 2 is to pursue knowing God. And number 3 is to meditate on God's Word. Ang pang-4, spend time in blank. Okay, let's spend our time in blank. If any one of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ano pong sinasabi ni James 1:5 dito at kay Matthew 7:8? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And the one who knocks, the door will be open. Ano pong tinutukoy dito ni Matthew at ni Santiago sa number 4? Spend time in relaxation. No, mali yun. Spend time in prayer. Ayan. Spend time in prayer. Mga kapatid, how is your prayer time? Ibig sabihin, how is your communication with the Lord? Nangungumusta ba tayo sa Panginoon? Lord, kumusta na kayo dyan? Lord, how are you? I know you're busy, pero alam ko hindi ka busy sa akin. You know, good morning, Lord. Thank you sa hangin. Thank you sa paggising nyo. How do we spend our time? No? Spend time in prayer. Bigyan mo, pag-ukulan nyo ng panahon ang nakikipag-uusap sa Diyos. You know why? Because He desires that. Naaaliw sa atin ang Panginoon Diyos eh, pag nakikipag-usap tayo. Bagaman maybe barubuluktot ang mga salita natin, maybe sometimes doesn't make sense, God wants us to be in His companion. Kasi gusto ka niya, mahal ka niya eh, nilikha ka niya eh. Can you just imagine how God loves you so much? He knitted you in your mother's womb. Siya ang gumawa sa'yo. Paano naman yung mga taong lumabas na medyo may kulang-kulang? Huwag mo na problemahin yun. It's not your problem. Problema ng Panginoon yun. Mahal niya pa rin yun. No? Mahal niya. Kaya mahalin mo rin yung mga taong yun. Dahil for some reason, you will see the glory of God in their lives. No? Mga ganon. Sa hindi magandang buhay ng tao, yung hindi magandang kaanyuan ng tao, they were born differently from us, hindi normal, God still love them. Huwag mong problemahin yun. Problema ng Panginoon Diyos. Problemahin mo yung sarili mo. No? Baka, ako na ngayon mo problema eh. Jeremiah spend more time with the Lord than I do. Sabi ko, Jeremiah always spend dun sa kanyang computer. Yung pala, ang mga dinadownload niya, puro verses. Messages of the Lord. No? Don't you know, nung nakita ko yung isang computer namin, he has already more than 5,000 messages and verses compared to what I have. Ako nga nahiya eh. You know? Pero I thank God because of His talent and His difference. Hindi kasi siya normal. Mga kapatid, my son is not normal. No? But he has the ability to do that. No? That's part of condition. Nandun yung pagnanasa niya na tulungan din ako. No? Sa gawain ito. He reads the Bible, the verses on iRadio Monday Bible verse. No? It's something that his passion was there. Alam ng Diyos yan. And I just leave it to Him. Kaya
Mga kapatid, ito yung kalooban ng Diyos na gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. No? Alamin natin siya. Alamin natin kung sino siya sa atin. No? He's not only, kasi kung minsan though, we look at Him as God, pero sa ating buhay, parang genie siya eh. Kung mayroon lang tayong kailangan, Lord, kailangan ko ng ganito eh. I need money, Lord. I need this, Lord. God is not a genie. No? No, huwag nating itinanggil. Actually, we don't have a relationship with the genie. Sa Panginoon Diyos, He wants a relationship. No? Alam mo kung sa genie, kaya binibigyan ka ng 3 wishes lang kasi gusto niyang lumayas na. Gusto ka lang takasan, nakatakas na kasi siya eh. After that, lalayas naman siya. Ganun yun eh. But God wants a relationship with you. No? Kaya kung mayroon kang relationship sa Kanya, ask, sabi niya nga, and you shall receive. No? Seek, and you will find. Knock, and the door will be open for you. Napakaganda mga kapatid. To be in the realm of the Lord God, no? You'll be like David saying, who is after God's own heart. No? David was the only man who is after God's own heart. Yung kalooban ng Panginoon Diyos. He was seeking God's heart. No? Ano yung kalooban? Laging yun, tuwing umaga, hinahanap niya yung kalooban ng Diyos. Lord, what is your will for me? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? No? Kasi alam ng Haring David kung sino siya sa Panginoon Diyos. He is just a servant. Kung tayo ay servant ng Panginoon, kung kinakilala natin ang katayuan natin sa Panginoon Diyos, no? We are nothing in God. But because of that nothingness, mahal niya tayo. No? Hinuring niya tayong kaibigan. Hinuring niya tayong anak. No? Dahil sa kanyang anak ni Jesucristo. No? Kaya mga kapatid, kung makikita natin kung sino tayo sa mata ng Diyos, nako, Lord, baka sabihin na, whatever you wish, I'll do it. Because, look at this. His Son, Jesus Christ Himself, no, did the will of the Father. No? Bakit? Because He wants to glorify the Father so that the Father will glorify Him. Di ba yun ang prayer ng Panginoon Jesucristo nung sa Gethsemane? No? Lord, sabi niya, Father, sabi niya, if I only could pass this cup, sabi niya, di ba? Kung pwede lang, Lord, kung pwede lang, Ama, tanggihan ko to eh. Kasi masakit eh. Masakit mapako sa krus. Napakasakit matamaan ng spear sa dibdib. Masakit mahabutan ng mga nails on my back. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, your will be done. Kaya tayo ngayon may salvation. Salamat sa Kanya. Hindi ko ba? But many people doesn't like that. I don't know why. But again, let's pray for them. Ito yung utos ng Diyos sa atin, na that not because you know what you have heard and maybe done what you have heard, but you have also to share what you have heard. May kasabihan na sa Bible paano nila malalaman kung di natin pupuntahan? Paano nila maririnig kung di natin sasabihin? Hindi ba? At paano nila gagawin to kung walang magtuturo sa kanila? Hindi ba? Now that we have learned God's will in our life, no, tignan natin. Subukan nyo ang Panginoon Diyos, there's nothing wrong. Subukan nyo, Lord, gagawin ko ang kalooban nyo. And God will tell you what to do. Now, it's up to you to follow or not. Kasi you have the choice. It's your choice. No? Kung nasaktan kayo, oops, hindi ko yata nagawa yung sinasabi ng Panginoon. Kung nag-guilty tayo, ay, hindi ko nagawa yung Panginoon. Kung nakagawa tayo kasalanan, oops, hindi ko nasunod yung sabi ng Panginoon. Then and then, you will know God's will. Di ba? Ganun kasimple yun. Because God doesn't want to force Himself in our lives. No? But He wants you to love also God. He wants also na pakita mo rin na mahal mo rin siya. No? And because of that, mas maganda pa ang relasyon nyo. Kahit na ba yung... Before I close,
mayroon akong story dito eh. Sa isang barangay, no? Sa isang barangay, sa isang lugar na binagyo. Napakalakas na bagyo na lahat ng tao ay kailangan luminsan. Pero mayroong isang matanda doon, sabi niya, I believe in God. I have faith in God. At siya, isasalba niya ako. Hindi ako aalis dito, sabi niya. Hindi ako aalis dito sa bahay ko. Dahil I believe in God, I have faith in God, He will save me. Do you believe that? Totoo, no? Sometimes our faith is so strong na hindi tayo mayayanig. Kahit anong bagyo, di ba? Mga hagibis, kahit na anong bagyo, di ba? Hindi tayo mayayanig dahil sa ating panampalataya. Amen to that. Bawal ko lang. So, dumaan yung bagyo. Hindi natapos yung bagyo. No? Ngayon, dahil napakalas ang bagyo, ay tumataas yung tubig. Tumataas yung tubig. May dumaan na truck. Sabi niya, matanda, halika na dito. Sumakay ka na sa truck dahil tumataas ng tubig. Baka malulod ka. Sabi ng matanda, no, I believe in God. He will save me. Oh, what a faith. Sana ganun din ang faith natin. Ang lakas. He will save me. Hindi niya papayagan na malulod ako dito. Sabi niya. So, umalis yung truck. Lalong tumaas yung tubig hanggang sa bubong, ay hanggang sa kesame. No? May dumaan na boat, na bangka. At nakita yung matanda. Matanda, halika na dito. At dadalhin ka doon sa lupa. Sabi niya, wag. Sabi niya, ako'y mananalain ng taimtim. No? And God will listen to my voice. He will spare me from this disaster. Ang ganda. Thank you. Ang ganda ang kanyang panalangin. Sincere talaga. No? Talagang umapaw na naman yung tubig hanggang sa bubong. No? Hanggang sa bubong. Napilitan siyang umakyat sa bubong. Doon sa bubong, may helicopter na tumatawid. Nakita yung matanda. Sinigawan siya, matanda. Umakyat ka na dito sa ladder para mahila ka na namin papunta doon sa lupa. Ayaw pa rin yung matanda. Naniniwala ako sa Panginoon Diyos for the third time. Sabi niya, He will save me. Umalis na yung helicopter. Tumas pa rin yung tubig. And lo and behold, pagmulat ng kanyang mata, nasa langit siya. Nalulod siya. No? Nalulod siya at nang pagmulat ng kanyang mata, nasa langit siya. At ang sabi niya sa Panginoon, Lord, ba't nandito na ako sa langit? Naniniwala naman ako sa inyo that you will save me. Nakita mo naman kung gaano ako katimtim na nanalain sa iyo. I've got that great faith na isasalba mo ako. Sabi ng Panginoon oo nga sabi niya. Ang nangyari, nagbigay ako 3 magtutulong sa iyo para may salba ka hindi mo recognize yung tulong ko. Sabi niya. Sorry, sabi niya. Sometimes it happens that way in our lives, no? God uses people. God uses His creation for us to see in our circumstances His will. No? Hindi lagi yung tayo. When circumstances arises in our life, maging sensitive tayo sa paligid natin. No? Baka nagpapadala ng Diyos ng mensahe sa atin sa kanyang mga creation, sa kanyang tao, sa mga tao, makinig tayo. And let us, Lord, ito nga ba ang kalooban mo? No? Kasi kung minsan umiiral kasi yung sa atin I, me, myself, and I. No? 3 kalaban natin pala yun me, myself, and I. So, be sensitive into those kinds of things when circumstances arises and know God's will. No? Kaya kita mo, imbis na ma-save siya, nalunod siya. Anong nangyari? So, mga kapatid, ito po yung Bible verse po natin sa araw na to. In Romans 8:28, ang sabi po dito, and we know in all things God works for the good of those who love Him. Yun na? To those who love Him. Who have been called according to His purpose. Okay. Lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay, no? All things work out for good sa Panginoon Diyos.
to those who love Him. Okay? Doon lang sa nagmamahal sa Panginoon Diyos. Kasi pwede natin gamitin to sa Panginoon Diyos, pero hindi natin mahal siya. Hindi natin mahal. No? Actually, nakalimutan ko to. There is number 5 pala. Number 5 na there's the number 5 how do I follow God's will. Apat na pala ni Begro. Actually, number 5 isiningit ng Panginoon sa aking isip ko nung madaling araw eh. No? In Matthew 22:37. What does Matthew 22:37 say? And Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." Kailangan mayroong pagmamahal sa pagsunod sa kanyang kalooban. No. Kung walang pagmamahal, sunod-sunuran lang tayo, we are just like a gong, no? Na sumusunod, pero walang pagmamahal. Kaya darating ang panahon, I don't know you. Dahil wala kang relasyon sa Panginoon Diyos. Sumusunod na tayo. And many will say, Lord, ginawa ko to. Lord, ito ginawa ko to. Nag-donate ako dito. Ginawa ko na to. Pero walang pagmamahal. Wala kang relasyon sa Panginoon Diyos. That's why he said this to the Pharisees. Sabi niya, nung tinanong siya, ano ang greatest commandment? No. And this is the greatest commandment. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Yung ikaw lahat. Totoong ikaw lahat. No? That's why, surrender yourself to the Lord, and He will take care of the rest. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added to you. Ito po ang pagwawakas ng ating pag-aaral, and I hope kung mayroon kayong mga katanungan, just let Brother Ramon relate to me, or you could text me. Yeah. You could text the pastors. You could tell them, si Pastor James mali ang sinasabi. No problem. We could do that. No. And if you want to learn more, no, if you want to learn more or be inspired in the Word of God, go to Covinas for Christ in YouTube, and you will hear a lot of pastors and great messengers and messages of the Lord there. Okay, Brother Ramon. All right, thank you, Pastor James. Hello? Hindi ko narinig ah. Hindi mo ko nadidinig, Pastor? Pastor, What happened? we hear you. Hindi kita narinig, Brother Ramon? Oo. Hindi mo kami nadidinig? Narinig niyo ako? Yeah. Thumbs up? Oo, hindi kita narinig eh. Baka nakamute. Napahawa po naman yata ang microphone din ah. Oh, nako, may mga question pa naman dito, Pastor. Hindi marinig? Ayan. Ito yun. Ito yun. Yeah. Baka na-mute ka din. Hindi. Naka-on naman siya eh. Ayan. Mahina. Ayan, titignan mo na, Pastor? Ano, parang narinig mo. Which one? Isa lang. Ano ba? Hindi ko alam to. Ano to? Ewan ko. Yung mga viewer ba natin, narinig ba tayo? Ayan, Pastor, narinig nyo kami? Oh, sige. Okay, narinig na kita. Ayun. Kayo pala may problema. O yan, maraming tayong viewer dito. Babatiin natin sila mamaya. At Yeah, narinig kita. meron din mga prayer request. Pastor. At pero bagong lahat, Pastor, i-add ko lang yung nabanggit mo kanina, yung how do we know yung God's will. And I have shared also this many times dito po sa ating programa dito sa iRadio na sa akin meron akong way of knowing of God's will by yung aking initial na joy. Jesus, others, and you. J-O-Y. So J stands for Jesus. Ibig sabihin, it will benefit God's glory. It will glorify God. And O is others. Yung ating mga kapatiran, yung ating mga kapwa, dapat ito ay makakatulong sa ating kapwa. And lastly is you, ang ating sarili. Minsan, dumarating naman sa buhay natin na paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos?
dapat yan susundin natin yung sinabi ko initial JOY. Pero yung iba, ginagawa nila, pinipilit na lang nila yung gusto nila. So kapag pinilit nila yung gusto nila, merong consequence. Gaya ng nabanggit mo nga kanina, Pastor James, na everything is permissible but not all beneficial. So, pwede mong gawin ang mga gusto mo, pero merong consequence na mangyayari. No? O, Pastor, narinig nyo ba kami? Oo. Narinig. Naririnig mo kami, Pastor James? Hindi niya nalitinig. Yes, yes. Okay. Yes. Oh, yun. But anyway, continue na tayo. Meron mga prayer request dito. Yes, narinig ko kayo. Okay, may delay. Ayun, narinig kita. Okay, may delay ka diyan. May delay yung receive mo, ano? Hindi katulad dito sa laptop mo, direct 'yan. But merong mga prayer request dito. Sino ba yung mga prayer Okay. request natin? Pastor, isulat niyo po yung prayer request. Yung request ni Lorna Alejandro. Yung Yeah, hold on. Okay. Okay, isulat. Okay, ready, Pastor? Bakit may delay? Okay, ito po yung prayer request ni Lorna Alejandro. Yung please pray for her father Alejandro. Okay. Please pray for her father na Nawala na naman. Hello? naririnig po namin kayo. Narinig niyo kami, Pastor? Medyo narinig niyo kami, Pastor? Okay. Ito po, yung prayer request ni Lorna Alejandro, Right. yung father niya ay Delay. blind daw na inaalagaan niya matagal na. So, I don't know kung ipag-pray niyo, Pastor, yung father ni Lorna. At saka yung pinsan niya na si Elisa Defredo, nagpapakimo. May chemotherapy daw. And of course, to Filipina Salva, hindi siya nakakatulog for 2 days. At saka yung blood pressure niya is parating 200. Fredo. Elisa Defredo. Nakikita ba tayo ni Pastor? Hindi. Ako nakikita. Okay. At saka si Elisa Defredo. Nagkikimo ito eh. Yeah. Okay. And then si Filipina Salva, ipag-pray niyo dahil 2 days na siyang hindi nakakatulog. Yung blood pressure niya is 200/100. Nakuha kayo ng pastor yan. Sinusulat niya. Sinusulat niya. And then another one, Pastor. Mabagal ang internet nila siguro. Yan. Nakuha. Another one, Pastor, yung prayer request ni Lina Flor. Yung kanyang sister na si Vlyn Sales. Vlyn Sales Facture. Nagkikimo din siya. Also pray for healing kay George Mitra. George Mitra. And then si Bebe de la Sota, ito yung mga kasamahan ni Myla sa Cavite.
please pray na magkaroon daw ng church sila Pastor Ryan sa Piela. Isang baryo siguro to sa sa Cavite. And lastly, yung prayer ni Mark Alejandro, matagal niya daw inaantay yung answer ng prayer niya. Hindi niya naman binanggit. Siguro hindi pa binibigyan ni Lord, maybe in His perfect time, but let us help him pray na makuha niya yung answer galing kay Lord. Yeah, wala naman siyang sinabi. Okay, that's it. Okay. And then later, basahin natin yung mga may birthday. Okay. Ayan, that's it, Pastor. Yan yung mga prayer request nila. Pero may tanong dito, Pastor eh. Okay? Okay, may tanong dito, Pastor. Sige, kalayan tayo. May isang tanong, Pastor. Sabing ganun, ano po kaya pwedeng gawin if mag-umpi... Go ahead. Eto, Pastor. Eto, isang tanong to, Pastor. Tanong. Naririnig niyo po, Pastor? May tanong po. Sasabihin ko na. Okay. Ang sabi ni Lorna Alejandro, ano po kaya pwedeng gawin if nag-umpisa ka lang mag-share, i-block ka na sa topic at sasabihin sa'yo, wag mo akong turuan dahil nagdadasal din ako pang sarili ko. Yun ang tanong. Good question. So yung tanong po ni Lorna Alejandro, Pastor James, ang sabi, ano po kaya pwede kong gawin kung mag-uumpisa ka mag-share ng salita ng Panginoon and then binablock ka sa topic at sasabihin sa'yo, wag mo kong turuan dahil nagdarasal din ako pang sarili ko. So ano daw po ang masasabi ninyo rito? O ano daw ang dapat niyang gawin? Nadidelay. Mabagal yung internet ni Pastor. Yeah, okay. That happened to me, no? Narinig niyo ako? Yeah, very clear, Pastor. Clear. Okay. That happened to me na nung i-share ko yung gospel sa ating barkada, pinagsabihan ako tumigil ka kung ayaw mong masira ang ating pagkakaibigan. So tumigil ako. Just stop. Okay? Just stop. Stop. But pray for him. Pray na mayroong ibang tao. Dili. Mayroong ibang taong mag-share kanya. And that happened to me. Pinag-pray ko, ang nag-share sa kanya, yung kopisinahan niya, which is also barkada ko. Nagdodoble sa kanya. So ngayon, I believe, nasa kanya na yun kung tatanggapin niya ang Panginoon Diyos o hindi. So, that's how we do it. We cannot force anybody, no? Ang tungkulin lang naman natin dyan is ipag-pray nga sila na sana ay marinig nila ang salita. Kung hindi man sa atin, sa ibang tao. At least narinig nila ang salita. At the same time, ay nagagawa natin yung tungkulin natin.
Okay. Meron pa bang mga tanong? Wala na, Pastor. Wala na. Wala na. Medyo nakikinig kayo kasi. Wala Oh, Pastor. Anyway, siguro kami na lang siguro yung magtutuloy ng prayer request nila. Kasi medyo mabagal ata yung inyong internet o yung laptop ninyo ata ay medyo nahihirapan. Pinakikinggan nyo kasi yung boses namin doon sa monitor ninyo na nagkakaroon ng delay bago nyo mahintay yung sinasabi namin. It takes a while bago nyo maintindihan. So anyway, thank you Pastor James. At ayusin ko na lang yung computer ninyo next time. Palagay ko may problema dyan sa inyong laptop. Kung paano yung i-adjust natin na medyo bumilis ng konti yung inyong computer. Okay, thank you Pastor James. Thank you po. Okay, Pastor James Valdez, medyo may problema po yung kanyang internet. Tatawag na lang sa telepono. I-off mo na siya. Thank you. Thank you din sa inyong lahat. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Okay. Ayan. Ayan. Pasensya na po kayo, talagang minsan magkakaroon ng technical problem either or dito sa studio o kaya diyan sa inyo, no? So kayo ba narinig niyo na ba kami ng malinaw? Tingnan natin. I think so dahil pumipik yung ating ano, ayan. Either or dito sa studio o kaya di ba? So malinaw nila tayo naririnig. So yung topic ni Pastor James yung tungkol sa Knowing God's will. Knowing God's will o paano natin malalaman ang will ng Panginoon. Yeah? So marami pong explanation si Pastor James kanina. But naidagdag ko po na akin na i-share is yung sa akin lang po ay nasubukan ko yung aking initial na joy or J-O-Y. Ito yung aking kaligayahan o yung happiness ko. Inuuna ko ang Panginoon. Doon ko malalaman na kung ito ay kalooban ng Panginoon, kung ito ay it will Pastor tumatawag. Pastor, yes. Hello? Yes, Pastor. Okay na? Yeah, okay na, Pastor. Nadidinig namin kayo. Ayan. Okay. Ano siya. Accept mo yung kanyang. Ginamit ko na yung telepono ko. Okay? Yeah, in-accept ko na, Pastor. Hindi nyo pa rin ina-open yung video nyo. Naka-open. Ayan. May problema talaga. Okay, di bale. Ano lang. Sige. Kaya lang. Sige. Maraming salamat sa inyong lahat. Mm-hmm. Okay. Thank you, Pastor. Thank you din. Alright, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay. Oo. May mabagal kasi. Ayusin na lang natin yung kanyang computer next time. Ayun. So, yung O naman stands for others. So, dapat it will benefit others. Kung merong kayong pinag-pray, dapat unahin natin, ito ba ay makakapagpa-glorify sa ating Panginoon? That's letter J. Letter O, sa akin naman, yung others. Ito ba ay makakatulong sa iba o sa kapwa ko? And lastly, Y is joy. I mean, you, yourself. So, ito ba ay makakabuti sa akin? Kung sa inyo lang makakabuti at hindi makakaglorify sa Panginoon at hindi makakabuti sa inyong kapwa, ay hindi po kalooban ng Panginoon yun. So sa akin po, yan ang aking standard. Yan ang aking pamantayan na paano ko malalaman na ito ay kalooban ng Panginoon. Minsan dumarating na God's plan na hindi ko alam na nangyayari. Kagaya po ng iRadio Bible Study every Saturday po. Actually, ang original po niyan, kami lang talaga ni Pastor James na kaming tatlo lang, parang one-on-one lang. But nabanggit ko lang kay Pastor James na what if kung i-broadcast natin to na kung may mga nanonood sa atin ngayon, makarelate sila o mabless sila, di ba? So, para bang bumaril ka ng isang ibon, dalawa tinamaan mo. So, hitting one bird
pero dalawa ang tinamaan mo. So, ganun lang ang aking in-advise kay Pastor James. And sabi niya, "Sir, that's good." So, sa ating mga kababayan ngayon na nakikinig, yung nangyayari po sa iRadio ay yung mga programa po namin, hindi po namin talagang walang plano, walang setup. It's just happened. And I believe, sabi ko, I think si Lord ang nagmamanipulate lahat nung nangyayari. Kasi basta lang nangyayari, the next day, yun na eh. Parang yun na yun eh. So, pinag-pray din naman namin, pero yung result, hindi namin ina-expect na ganitong lumalaki. So, and isang bagay po yun na iniisip ko na, I think it's God's will work sometimes na kahit na hindi mo pinagpe-pray, kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, kahit hindi mo, unknowingly, hindi mo alam sa kalooban mo na nangyayari, yun ay God's will. No? So, meron tayong mga prayers dito. Yeah. Gusto mo ikaw mag-pray o I'll do it? Ay, ikaw na kasi mas... Okay. Alright, salamat po muli. At kahit isang oras tayo ay makabuluhan naman ang pagsasama natin ngayon dahil sa tulong ni Pastor James na i-share natin ang mga salita ng Diyos. Sana bawat isa sa atin ay nakapulutan natin ng aral at maipamuhay po natin. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito. Ngayon ay Sabado dito at sa Pilipinas, Lord, ay Linggo. At ito ang araw na para lalo na sa Pilipinas na para lamang sa iyo, Panginoon. At sana, Lord, ay naging makabuluhan ang buhay ng mga kaibigan natin sa Pilipinas tong araw na to. Lord, sana po, Panginoon, ay lahat ng mga ninanais ng puso nila ay magkaroon ng katuparan dahil sa iyong kagustuhan. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang father ni Lorna Alejandro. Ang sabi niya ay bulag ang kanyang father at inaalagaan niya. Hindi ko po alam, Lord, kung ano po ang dapat ipanalangin. Ngunit, Panginoon, alam mo ang desire ng puso niya, Lord. Maaring nangangailangan siya ng isang milagro, Panginoon, katulad ng ginawa mo sa isang lalaki na hinipo mo ang kanya mga mata at siya'y muling nakakita. Lord, wala po imposible sa iyo, Panginoon. Kung ipapahintulot mo po na mangyari yon sa panahon ngayon, ay magagawa mo, Panginoon. Dahil ikaw ang pinakadakila at magaling na doktor. Yes, Lord. Lord, we also pray, Lord, kay Nanay Filipina Salva. Alam po namin, Lord, at alam mo po, Panginoon, na yung mga pinagdadaanan niya ngayon, lalo sa kanyang kalusugan, nagdadialysis po siya, Lord. At salamat po at nararamdaman po namin na pinagkakalob mo naman yung mga needs niya para sa dialysis, Panginoon. Yes, Sana continuous, Lord, ang pagbigay mo sa kanya ng mga pangangailangan niya para sa kanyang dialysis. At kung maaari, Panginoon, ay pagalingin mo po siya, Lord. Muli, alam po namin na walang imposible sa iyo, Lord. Ipuin mo po ang kidney niya, tanggalin mo po, linisin mo muli, Panginoon, at ibalik mo sa normal. At sana, Lord, ay makatulog na siya muli ng tama dahil 2 araw na siyang hindi nakakatulog at ang kanyang blood pressure, Panginoon, ay mataas. Lord, hipuin mo ang katawan, buong katawan ni Nanay Nanay Filipinas. Lord, salamat po. We also pray sa kapatid ni Lina Flor na nandito sa Amerika na nagkakaroon ng chemotherapy, Lord. Si Evelyn Sales, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord, na sa mga gatong pagkakataon ay maraming nawawalan ng pag-asa. Pero, Panginoon, bigyan mo po ng lakas ng katawan yung kapatid niya, si Evelyn, na isa ring nakikinig dito sa iRadio. Lord, ipaalam mo sa kanya na ikaw ang tunay na Diyos na magbabalik ng kalakasan niya at higit sa lahat ay magpapagaling sa kanya ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon.
Lord, we pray for healing for her, Lord, at sana, Lord, kung ano man ang ninais mo sa kanya, Panginoon, ikaw lang po ang nakakaalam. But we will continue to pray for her na sana po ay gumaling siya. And also po kay Tatay George Mitra, ang father ni Nikki Mitra. Lord, though hindi namin kilala si George Mitra, but Lord, humingi sila ng panalangin Yes, Lord. para sa kanilang kalusugan, Panginoon. Mas kilala mo siya, Panginoon. Tulungan mo siya kung ano man ang karamdaman niya, Panginoon. Hipuin mo ang buong katawan niya, Lord. Ipadama mo sa kanya ang iyong pagmamahal, Panginoon, na siya ay iyong anak, Lord. Humihingi siya na sa iyo ng tulong at awa, Panginoon, na pagalingin mo ang kanyang katawan, Panginoon. And also, Panginoon, isang bagong nakikinig dito na si Bebe de la Sota. Ang panalangin niya ay hindi para sa kanya, Panginoon, kundi sa pastor nila sa Piela, sa isang lugar sa Cavite, Panginoon. Nananalangin siya, Lord, na sana magkaroon ng sariling church. Lord, sila Pastor Ryan. Lord, isang napakagandang panalangin, Lord, hindi pang sarili, kundi pangkalahatan. Lord, Lord, hindi imposible sa iyo yun, Panginoon. Maraming nanalangin na magkaroon sila ng mga sarili nilang tahanan para sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ang kapatiran na ito na sana, Lord, magkaroon sila ng sarili nilang church, Panginoon. And also, we pray for Mark Alejandro. Meron siyang mga desire sa puso niya na sabi niya parati niyang pinapanalangin sa iyo, Panginoon. Hindi po namin alam yon, ikaw lang at siya nakakaalam, Panginoon. Sabi nga, Lord, di ba, in your time, everything will come into reality. Maaring ang may hindi pa napapanahon yung kanyang hinihiling, but in your time, Panginoon, alam po namin na ipagkakalo mo yan sa kanya. Sana, Lord, ipadama mo sa kanya na nandiyan ka lang at tell him, Lord, to be patient dahil darating ang tamang panahon na ibibigay mo ng kasagutan ng kanyang panalangin, Lord. Muli, Panginoon, salamat. Again, we lift after you yung mga nakikinig dito na mga kaibigan natin na may mga karamdaman, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan at pagalingin mo po sila, Lord. At sa lahat ng may mga pangangailangan sa financial, Yes, Lord. relationship, at kung ano-ano mang bagay na makakabuti sa kanila, Panginoon, including us, Father. Lord, hindi po kami mawawala ng pag-asa. Yes, Lord. Dahil parati mong sinasabi, Panginoon, na I will never leave you nor forsake you. Yes, Lord. Lord, Amen. pinangahawakan po namin yon. Hindi po kami titigil na mananampalataya at mawawala ng pag-asa dahil ang mga nangyayari sa buhay namin, kung ano man, yung mga problema, Lord, pinagkakalaw mo yan dahil kakayanin namin, Panginoon. And also, madidevelop yung aming maturity, madidevelop din yung aming yung perseverance, Panginoon. Kaya we will be patient, Lord, waiting for your answers, Panginoon. Lord, thank you once again for this wonderful afternoon. Salamat po. Bukas ay kami dito ay muling makikinig ng iyong mga salita. Yes, Lord. Salamat mo puli, Panginoon. At higit sa lahat, humihingi kami sa iyo ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali sa araw-araw, Lord. Thank you sa lahat ng mga blessings na pinagkakalo mo sa amin. Salamat po, Lord, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Batiin natin si birthday nga niya ngayon, si Tess Salak. Oh, happy birthday. At saka si Julius Mark Cueto. Ayan, happy birthday sa inyo. Po, Lord. Happy Sa birthday. pangalan ng anak na si Jesus. Yan. Amen. Alam mo, batiin nga natin yung mga nandito. Birthday Para nga naman- niya ngayon, si Tess Salak. Batiin happy natin birthday. sila. At saka si Of course, sila Nelda Valdez, Sister Faye Cabrera. Hello, Pay. Tina Tabernilia. It's Sunday but they're here. Mark Cristobal, Alejandro. Sino pa? Lorna Alejandro. Kanina nandyan si Lina Flor.
Of course, si Nanay Filipina Salva. Mhm. Ayan, Erica Ga Kabukin. O, Rejoice Orfilia. Hello, Rejoice. Ayan. Rejoice. Oo. Rejoice. Sabi ni Lorna Alejandro, binabanggit niya sila Norbert Francia, Teresa Marcial Francia. O, sama daw kayo dito every Sunday Bible study. Yes. Oh, ba. Ayan. Siyempre si Ate Berna. Ayan. Thank you, Ate Berna. Si Ainan Tejada. Ayan. Si Lorna Alejandro. Ayan. Narinig mo yung sabi ni Pastor kanina na kung hindi ka nila papakinggan, Mhm. Pag-pray mo na lang. just pray for them. Mhm. And God will do the rest. Siya Yeah. na either katulad sabi ni Pastor, magpapadala siya ng tao Yes. na magpapaliwanag sa kanya kung ano talaga ang katotohanan. Although nasabi mo na you done your part, so alam na ni Lord yon, of course. Okay. Sino pa nandito? Si Faye Cabrera, nabanggit na natin. Ang ate ko, si Zorazaida Ruiz Agustin. Hello. Ayan, nandiyan si Vlyn Sales. Nandito pala siya sa LA. Oh. Yeah, we prayed for you, Vlyn. I hope na kung pang ilan na yung chemo mo, God is good. Just believe in Him. Blin Okay. Sales. Taga saan siya? LA. Oh. Yeah. Pero dati ba siya sa Pilipinas. tapos dumating siya rito? Hindi ko gaano alam eh. Basta, Evelyn yata ang ano niya eh. Yan. Oh. Okay. O yan, salamat po muli. Maikli lang ang ating samahan ngayon. Yeah. Magkikita-kita ulit tayo sa Martes. Bukas po ay Sunday, bali Sunday sa inyo, Lunes sa inyo bukas. Sunday worship po ng Cobinas for Christ. Yes. At yung Taglish po din po ay kung meron po kayong time Ayun. na makapanood. 6 yun, so 9. 9 Yeah. ba yun? 10. 10 ng 10 ng umaga dyan ng Lunes. Yes. Yan. Oh. Taga Montebello daw si Vlyn Sales. Aba, malapit lang. Malapit lang dito. Dito sa Sana 605. magkaanta. 5 pala, 5. Mhm. Ay, pasensya rin po yung mga nakapanood po ng kulitan sa iRadio. Pasensya na po kayo. Ano lang yon, release lang ng stress. Kasi po si kasamang Doc SP po ay medyo ano lang po kasi siya yung mini-ministry po namin siya. Yan. Ginaguide po namin. Medyo ano po siya upset. Pagod sa trabaho. Pagod. At saka yung kanyang personal na buhay. Siyempre, Yes. yung kanyang private life. Pero napakabait na tao. Yes. Yan ang kahapon po nakakasayahan kami. Minsan yung kanyang bibig wala po sa control. Pasensya na po kayo. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa kantahan nilang Ay, sabi ni Pastor James, Oh. naghingi siya ng apology. Oh. Pero i-include niya kayo sa kanyang prayers. Oh. Ayun. Ako lang po ano lang yun. Secondary. Pero the more na maraming nagpe-pray, the more na makukulitan si Lord. Yes, totoo yan. Sabi ni Lord na wala daw po kasing magbabantay sa tatay niya. Oo, okay. Ate Sir Zaida, hindi ka na late, Bible study natin every Sunday. So we will see you again in iRadio on Tuesday. Ayan. Okay. So lahat naman daw sila pastor, ayan, ay naiintindihan naman nila yung iyong mga Purihin ng Panginoon. Praise God. Bible sharing ngayon. Okay, so magpaalam na tayo. Okay, maraming salamat po. Again, inimbitahan po namin kayo na kung meron kayong time na manood po ng Cobinas for Christ, yung kanilang Sunday worship. Anong oras? 10 o'clock. 10 a.m. 10 a.m. Yeah. Philippine Tuesday. time yan, Philippine time. At yung Dito naman ay pong 6 o'clock. At yun naman pong Taglish. Taglish yun. Yun ang Taglish. Taglish. Ay kasi yung 10 hindi. a.m. is madaling araw sa kanila. Hindi na sila obralan. Mga 2 a.m. But one time, nakita ko si Lina Flor. Aba, Ayan. gising talaga naman. Gising siya. Diba? Kapag mahal mo daw ang Panginoon, walang puyat-puyat, walang pagod. Basta sa Panginoon. Gising siya noon. Thank you po. Alright, maraming salamat po sa inyong Salamat po. pag-join sa atin sa
iRadio Bible Study po. At Yes. kung na-enjoy po Yeah. kasi. Kung may Again, mga kakilala kayo, Yeah. invite nyo sila dito. Anyway, it's just an hour. Opo. Paki-share lang po and paki-subscribe din po sa YouTube channel ng ating Apo. program. Alright, thank you so much. Again, happy weekend at kita po tayo next month. Next month. Tagal Sa tayo. Monday yon. Sa Monday. Yeah. So, February na po, yung Love Day natin sa iRadio. Magkita-kita tayo ulit. Hanggang sa susunod, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Stay home, stay safe. Mahal kayo ng Panginoon. Happy weekend. Bye. Bye. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.